Ay naku mga sangkay, alam ko ayaw po natin makarinig ng bad news pero mayroon pong balita, no, para po sa ating mga kababayan, para po sa ating lahat, na mayroon pong paparating na problema na naman sa 2024. Naku, mukhang pangit po yung pasok ng taon, no? Pero mga sangkay, pag-usapan po natin ito, alamin po natin kung ano po ang malaking problema na paparating. But anyway, before we start guys, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. So sa baba ng video na to, kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, makikita mo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At kung kayo naman ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. Kaya ito na, pag-usapan na po natin. Ito po yung balita mula po dito sa ating bansa from TV5. Yung pagtaas di umano, pansin nyo ngayon mga sangkay, di ba? Ang bilis po tumaas sa mga presyo ng mga bilihin, pero yung sahod ng marami sa mga kababayan natin na nagtatrabaho sa iba't ibang mga kumpanya, ganun pa rin. Kung tumaas man mga sangkay, halos kakaunti lang po talaga. Ngayon, eto po, taas presyo di umano ng mga bilihin, petrolyo, maging yung oil mga sangkay, posible umanong magtuloy-tuloy. Alam niyo anong rason? Dahil po sa El Nino. Ibig sabihin, sa darating na 2024, mas magiging malala itong sinasabing El Nino. Nangambahang magtuloy-tuloy ang taas presyo ng mga bilihin sa susunod na taon. Ang dahilan niyan, El Nino. Ang dahilan ay walang iba kundi El Nino. Sa frontline ng balitang yan, si Shaila Francisco. Kaliwat ka ng taas presyo ng bilihin at petrolyo ang paulit-ulit na pinapasa ng mga consumer ngayong taon. Grabe. Kaya sa pahayag year-end survey ng Publicos Asia Incorporate, lumabas na ekonomiya at inflation o yung antas ng pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo ang pangunahing alalahanin ng mga Pinoy sa pagtatapos ng taon. 15% ang nagsabing dapat pagtuunan ng atensyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga naturang issue. Ito ay kahit pa 3 sunod na buwan ang bumagal ang inflation simula Setyembre. Pero mismo ang Bangko Sentral ng Pilipinas ang nagsabi, baka maputol na yan sa 2024. Paliwanag ng Bangko Sentral dahil ito sa epekto ng taas pasay at dagdag sahod. Pwede pa raw palalain yan ng banta ng El Nino. Nako. El Nino. Hindi ko alam kung hanggang 2025 yan, pero ang pinaka sinasabi dito mga sangkay, kung mayroong pong heat wave na nagaganap, extreme heat wave, El Nino, pag-init po ng panahon mga sangkay na nagdudulot po ng problema sa mga pananim at maging sa society, dahil nga po kapag mainit ang panahon, marami pong mga umuusbong na mga kung ano-anong karamdaman. At bukod dyan, naaapektuhan po yung mga kababayan nating nagsasaka, yung mga pananim, yung mga produkto, mga sangkay. Yan po yung naidudulot nitong El Nino. At para po sa inyong kaalaman, ang El Nino po ay hindi lamang po tag-araw. Yes, tag-araw po yan mga sangkay. Ibig sabihin, tag-araw na tagtuyot, matinding araw po yan mga sangkay. Pero, kapag nabuo naman ang isang bagyo sa gitna ng El Nino, matindi mga sangkay. Lalo pong nakakatakot. Na nakikitang tatagal hanggang second quarter ng 2024. Sa taya ng ahensya, nasa 0.02% ang maaring dagdag sa buwan ng tala ng inflation kapag naranasan na ang strong episode ng El Nino. Nako, so ibig sabihin wala pa po pala ito. Itong naranasan natin this year, 2023 na El Nino, init ng panahon, tagtuyot, wala pa pala yan mga sangkay. So mayroon pang pinaka matindi. At ayon po sa balita, sa 24 magaganap, sa 2024. Apektado raw niya ng supply ng pagkain at presyo ng kuryente lalo na sa unang quarter ng 2024. If there are further supply shocks, then it makes it all harder. In our analysis, first quarter might be bad. Q2, maybe. Q2 El Nino is 50-50. Not judgment.
Ang Federation of Free Farmers, wala pang nakikitang epekto sa agrikulturang El Nino sa first quarter ng 2024. Pero pangamba nila kung magtuloy yan hanggang Hunyo, sapul na ang mga taniman. Nako. Sa palay, baka maapektuhan ang susunod na anihan sa Oktubre o Nobyembre 2024. Pwede niyang mapataas ang presyo ng bigas. Sa mais naman, mababawasan daw ang produksyon pagsapit ng Agosto o Setyembre. Either hindi makapagtanim yung mga farmers or madidelay yung planting nila, and that will affect the harvest and the supply later during the year. Ang mas mahal na mais na pakain sa mga hayop, pwedeng mauwi sa pagtaas naman ng presyo ng manok at baboy. Nako. Sabi ng grupo, makatutulong ang mga water pump at rain harvesting system na mag-iimbak ng tubig. Pero Sa lawak ng effect ng El Nino, that will not suffice. And at saka mga water impounding na ganyan, pag hindi maganda yung pagkagawa, mag-evaporate din yung water. Hindi rin magtatagal. kahapon sinabi na ni Defense Secretary Gibo Teodoro na nangunguna sa Binoy na El Nino Task Force may mga nakalatag ng proyekto ang Department of Agriculture para ibsan ang epekto ng tag-init. Ay, nako. So, sa Pilipinas, marami po mga magsasaka, di ba? Talagang mga masisipag ang mga yan. Pero, magkakaroon po sila ng problema kung itong El Nino ay talagang hindi po magbabago yung baga hindi mo mapapababa ang nito. Baga pinakalakas niya, init ng panahon, mga sangkay. May global warming pa, 'di ba? Global warming tapos El Nino, ano nang nangyayari sa ating mundo ngayon, mga sangkay? Kaya po pinapaalalahanan ko lahat ng marami sa ating mga kababayan to pray for our country. Kasi it's happening already, itong climate change. Marami nga pong mga scientist ang naaalarma ngayon. Mga yelo natutunaw na, yung mga maladagat na mga yelo nagkakahati-hati na. At ang mga leader ng mga bansa, busy naman mga sangkay sa kung ano-anong mga sigalot, kagaya po ng mga agawan ng teritoryo. And we forget that we are facing a biggest problem, which is ito po yung climate change and global warming. Kaya we have to pray for our country. Kasi delikado mga sangkay kung ito po yung tutupok sa maraming ginagawa ng mga magsasaka at mawawalan po tayo ng supply gaano pagdating po sa mga produkto papuntang market. No? Sa 2024, sana nga, 'di ba? Dapat ang maririnig po natin by 2024. Maganda yung magiging pasok ng taon natin. Well, mga sangkay, most important is we have to serve God because we don't know what will happen tomorrow. Ano nga bang mangyayari para mga sangkay i-secure po natin yung ating kaluluwa. Ano man ang mangyayari sa ating mundo. Ngayon, nagkakagulo na. Gera dito, gera doon, climate change, global warming, init ng panahon, tagtuyot, taas presyo ng mga bilihin, taghirap, maraming mga problema. And lahat ng ito ay naisulat po sa Biblia na magkakaroon po talaga ng maraming talagang matitinding pagsubok o problema ang ating mundo pagdating po sa mga huling araw. And as we can see naman mga sangkay, di ba? Nagaganap ngayon ang matinding problema ng ating mundo. At bilang isang Christian nation, we have to unite and pray for our country. Okay? So ano po ang inyong komento mga sangkay sa sinasabing malaking problema na naman na papasok by 2024? Just comment down below. Now guys, I invite you, please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Okay? Una po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.